8 signs na maaaring maramdaman kapag matagal ka nang walang sex o release. Sign number 1. Ikaw ay manlalata dahil nga matagal ka nang walang sex o matagal ka nang hindi nakakapag-release. Ito yung feeling na wala kang ganang kumilos. Yung tipo na wala ka namang ginawa, hindi ka naman naging busy, pero mukha kang pagod. Yung gusto mo lang lagi na humiga sa kama maghapon magdamag, tapos kung babangon ka sa higaan mo, parang napilitan ka lang bumangon sa higaan mo. Yung nanglalambot ka nang hindi mo alam ang pinakadahilan. Dahil nga na matagal ka nang walang sex o matagal nang walang release. Sign number 2. Ikaw ay mawawalan ng gana sa love life. Syempre kapag matagal ka nang walang release o walang sex, syempre mawawala sa isipan mo o sa feelings mo yung maghanap pa ng partner mo. Kapag ikaw ay mag-isa sa bahay mo o wala kang kasama, ay hindi mo na may isipan na sana may kayakap ka, na sana may humahalik sa'yo sa oras na ikaw ay mag-isa, at hindi mo na may isipan rin na sana may rumoromansa sa'yo sa tuwing ikaw ay mag-isa na may kasama kang ibang partner. At hindi mo na rin maiisipan pa na sana may humihimas sa katawan mo habang magkasama kayo sa iisang kwarto. Sign number 3. Maboboring ka sa buhay mo. Dahil nga sa matagal ka nang walang sex o release, tapos mawawalan ka pa ng gana na maghanap ng kapartner o love life sa buhay, syempre hindi na magiging sobrang kulay ng buhay mo. So syempre kung dati nakaranas ka ng kayakap o may nakakasex o dating may syota ka, lalo na kung dati pa na may humihimas-himas sa katawan mo, tapos biglang mawawalan ka ng gana sa love life, syempre ang feeling nun parang kulang na yung buhay mo, di ba? Lalo na kung ang dahilan lang nun matagal ka nang walang kasex o matagal nang walang release, ay syempre magbabago rin ang pinaka cycle ng iyong lifestyle sa araw-araw. Sign number 4. So dahil wala kang gana sa love life at hindi mo na naiisipan na mag-release pa o makipag-sex, syempre mapapansin mo na matagal ka nang walang sex o release. Kung maisipan mo man, syempre hindi mo na itatry pa dahil nga wala ka namang gana na makipag-sex o mag-release pa. Ngunit syempre minsan hindi rin may iwasan na maisip na gawin yung bagay na yun, na gusto mo ulit maramdaman yung ganun paminsan-minsan. Ngunit ang gagawin mo kapag naiisip mo yung ganung bagay na mag-release, ang gagawin mo na lang pipigilan mo yung sarili mo na gawin yung bagay na yon. Imbis na hahayaan mo lang na ma-release yan, nagpipigil ka ngayon na ilabas yung pinaka likido mo sa loob ng iyong katawan o maselang bahagi ng iyong katawan. Sign number 5. Maaari kang makaramdam ng payayamot o pagbubugnutin. Ang ibig ko sabihin ay yung parang naiirita ka, irritable, ganon. Dahil nga sa nagpipigil ka ng mag-release, tapos wala ka pang love life dahil nawawalan ka ng gana na maghanap ng karelasyon mo. Kung dati kang may syota, sigurado nakaranas ka ng sex life doon, na experience mo na himas-himasin yung mga may selang parte ng katawan mo. Tapos nung biglang nag-break kayo ng dati mong syota, bigla kang nawala ng gana na mag-release o nawalan ka na ng sex life, kaya matagal ka nang hindi nakatikim ulit
ng sex, kaya hindi ka na ginanahan mag-release. At sa tuwing maaalala mo yung sarap na dala ng sex at romansa ng dati mong shota o ng dati mong sex life, pinipigilan mo na yung sarili mong magsarili pa para ma-release yung likido sa maselang parte ng iyong katawan. Ayun kasi yung mga nagiging dahilan kung bakit ka nagiging mayamot at irritable. Sign number 6. Iiwas ka na makita at makarinig ng mga malalaswa. Kahit na nawalan ka na ng gana na mag-release o sa sex dahil sa meron ka ng experience sa sex o kaya naman hinahanap-hanap ng katawan mo yung feelings ng sarap na dala ng sex, hindi mo pa rin maiiwasan na sumagi yan sa isipan mo yung mga ganong bagay. Lalo na kapag ikaw ay nakakita ng malaswang mga bagay o makarinig ng mga malalaswang bagay. Halimbawa, sa bahay nyo merong malapit na nag-uusap na tungkol sa sex, tapos naririnig mo, hindi mo sinasadya na marinig mo yung kanilang pinag-uusapan, di ba? So syempre, maaalala mo ulit yung ganong senaryo. Sign number 7. Sasakit ang iyong pantog. Syempre dahil naaalala mo o sumasagi sa isipan mo kung ano yung dala ng sarap ng pakikipag-sex o pag-release ng likido sa iyong maselang bahagi ng katawan, hindi ka man nalibugan ng sobra kapag sa tuwing naaalala mo, pero kahit konti, talagang aandar ang libog mo kapag nakarinig ka ng malaswa. Kahit na nawalan ka na ng gana sa pakikipag-sex o pag-release. Kalimitan kapag tayo ay nakikipag-sex at kapag tayo ay nagre-release ay nalilibugan tayo ng sobra, kaya natin nagagawa yung ganong bagay. Pero dahil nga minsan naaalala natin yung mga bagay-bagay na dala ng sarap ng isang sex at ng pagre-release, ay nakakaramdam din tayo ng konting libog. Ngunit hindi natin pa inire-release yun. So kahit papano napipigilan pa. Paano na kung lagi mong naaalala yung dala ng sarap ng isang sex at ng pag-release at nagkakaroon ka ng konting libog sa tuwing maaalala mo yon, ay maiipon at maiipon yon hanggang sa maramdaman mo na nananakit na ang iyong pantog. Sign number 8. Lagi mong iiwasan na masagi ang maselan na bahagi ng iyong katawan. Ano ba ang masiselang bahagi ng ating katawan na nakakapagdagdag ng ating libog? Tulad ng suso, utong, at gitnang parte ng ating ari. Lalo na pag tayo ay naliligo, syempre mahahawakan natin yung masiselang bahagi ng ating katawan. Lalo na kapag sinasabunan natin yung katawan natin, syempre nahahawakan yun, nakikis-kis at nakukuskos. Syempre kapag sinasabunan natin ang ating katawan ay hindi natin may iwasan na malamas natin ang ating katawan. Ganon din sa parting bahagi ng ating katawan na maselan. Kaya kung sa CR pa lang nalibugan ka na, syempre pagpapatuloy mo yan doon sa inyong kama pagtapos mong maligo. At baka dun ay ma-release mo na yan